Si Reggie ay isang pangit na kasuklam-suklam na talunan na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng pagbebenta. Siya ay malamang na isang napakalaking schizo o isang bagay, dahil ang taong ito ay sinusubukang kumilos na parabang siya ay may trabaho, nakikipag-usap sa mga hindi nakikitang kliyente at nagbubuhos ng alak sa sinuman. He hates working the day jobs that sustain him, complaining that it's overwhelming and it never ends. He's tired of the same routine and it feels like it will never change. Gusto niyang makalayo sa lahat ng bagay. Ang sobrang kapasidad ay nagsasanay sa mga nakatataas na umaabuso sa kanilang kapangyarihan at sa trabaho mismo. Nais niyang laging gabi para hindi na siya pumasok sa trabaho kinabukasan. Ngunit isang araw, sa kanyang pag-uwi, siya ay bumagsak sa kanyang mga paa habang ang sakit ng pagkamuhi sa kanyang buhay ay sumasalungat sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang background ay nagbabago na parang nagpa siya ang mga animator na baguhin ang tanawin. Natagpuan niya ang kanyang sarili na may suot na iba't ibang damit sa isang hindi pamilyar na kagubatan na may hindi pamilyar na mga halaman. Ay oo, mansanas iyon, kung nagtataka ka. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Lumingo-lingo siya sa paligid upang makita kung nasaan siya, ini-inspeksyon ang mga halaman. Alinmang halaman ang kanyang tingnan, may nakita siyang dalawang diwata na may hawak na karatula, na sinasabi sa kanya kung alin ang nagpapataas sa kanya at alin ang nakakalason sa isang tao. Siya ay labis na nalilito dahil siya ay naging malinis sa nakalipas na 30 segundo, ngunit sa parehong oras ay nakikiusyoso siya. May hawak na karatula ang mga diwata na may pangalan, edad at kung saan siya galing. Sinasabi rin nito na siya ay mula sa ibang mundo at ang kanyang mga kasanayan ay pagkilala at paggawa ng gamot, tulad ni Walter White. Ito ay nakalilito kay Reggie dahil gustong-gusto niyang magluto ng crystal meth kasama ang kanyang guro sa chemistry na may kanser sa baga, ngunit hindi sa ibang mundo. Nakarinig siya ng mahinang ungol sa malapit at nagpunta upang siyasatin kung ano ang ingay na ito. Nakatagpo siya ng isang lobo na sinusubukang matulog. Mabilis siyang nagmadali upang tingnan kung ano ang maaaring problema. Malapit sa lobo, mayroong isang bag ng mga potion na maaaring magpagising sa lobo. Naririnig niya ang isang boses na nagsasabi sa kanya na ang mga potion ay ginagamit para sa mga panlabas na pinsala upang ihinto ang pagdurugo. Sinusubukan ng lobo na patulugin ito para makatipid sa gamot. Kinikilala niya na ito ay tulad sa mga laro na kanyang nilalaro, tulad ng Skyrim o Diablo. Sinubukan niyang ipakain ang gayuma sa lobo, ngunit hindi nito ibinuka ang bibig at bahagyang umiling. Hindi maintindihan ni Reggie dahil akala niya ay pag-aari ng lobo ang mga gayuma. Bakit magdadala ang isang lobo ng isang bag ng potion, Reggie? Bobo ka ba? Inaamoy niya ang gayuma para tingnan kung ligtas ito at nalaman niyang mabaho ito kaya hindi niya ito maipapakain sa aso. Kaya naman nag-iisip siya ng ibang bagay na makakatulong. Naalala niya na isa sa kanyang kakayahan ay ang paggawa ng gamot, kaya naghanap siya ng ilang halamang ihahalo sa gayuma at lumikha ng isang bagay na gagana. Nakagawa siya ng magandang gamot na hindi mabaho at ipinapakain ito sa hayop. Matapos inumin ang gamot, bumuti ang pakiramdam ng lobo. Tumalon ito at umikot ng napakabilis kaya natakot si Reggie. Akala niya ay papatayin niya ito pagkatapos niyang subukang painumin ng lason ng daga ang lobo. Pagkatapos ay itinapon ng lobo ang sarili kay Reggie at magically transforms into a girl with wolf ears. Reggie, ang luto mo bro. Malapit na ang FBI sa iyong pintuan. Lumilitaw ang mga diwata na may palatandaan na may mga ugali ng dalaga. Isa siyang werewolf demi-human species na may mga anyo ng tao at lobo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Nola at nagpapasalamat kay Reggie sa pagliligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng kagalakan sa gamot na ipinakain sa kanya dahil ito ay masarap. Ito ay nagpapasaya kay Reggie dahil siya ay talagang sa mga batang babae na may mga tainga ng aso, bro, na nagsasabi sa kanyang sarili sa puntong ito. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang pumunta at maghanap ng isang bayan at tinanong niya ito kung maaari siyang sumama sa kanya. Tinutukoy niya siya bilang master at nag-aalok na protektahan siya sa kanilang paglalakbay. Pumayag si Reggie na isama siya at nagsimula na silang maglakad. Iniisip ni Reggie na baka mas maganda ang buhay niya kaysa sa nabuhay sa totoong mundo dahil hindi siya mahahanap ng FBI at Interpol kahit saan. Hindi nagtagal, nakahanap sina Reggie at Nola ng isang bayan na tinatawag na Calter at humanap ng tirahan at magtakda ng isang botika. Ngunit lumalabas na ang pinakamurang opsyon na mayroon siya ay isang lumang bahay na inabandona ng mahigit 100 taon.
Hindi mukhang luma sa akin, lalo na ang paraan na ang lugar na ito ay walang anumang mga sapot ng gagamba at el cucarachas sa lahat ng dako. At gaya ng mahuhulaan mo, ang bahay ay pinagmumultuhan ng isang multo na tinatawag na Mina. Nagulat si Raiji, ngunit napatahimik siya ni Mina, na nagsasabi na hindi siya multo. Tinukoy niya ang kanyang sarili bilang tagapag-alaga ng espiritu ng bahay at nais na ang lahat ng nakatira dito ay mamuhay ng masayang buhay. So, basically, isa siyang multo, maliban sa mga mula sa conjuring o paranormal na aktibidad. Dahil doon, nagpasya si Reggie na buksan ang kanyang batika at kunin sina Mina at Nola bilang kanyang mga empleyado. Mas masahol pa sa Japanese company ang bayad nila dahil wala silang makukuha. Ngunit isang araw, nilanat si Mina at nagluto si Reggie ng kanyang sopas para makatulong dito. Hindi rin makatwiran para sa isang espiritu ng tagapag-alaga na magkaroon ng lagnat, ngunit anuman. Bagamat hindi niya maintindihan kung paano nilalagnat ang isang aswang, sinisikap niyang tulungan itong manatiling mainit at mabilis na gumaling. Hiniling ni Mina na pakainin siya dahil kapag nilalagnat siya, pakiramdam niya ay ang pagka-spoiled ay ang pinakamahusay na gamot. Pinakain siya ni Raiji at hindi nagtagal, sinabi niya sa kanya na ang silid na kinaroroonan nila ay dati niyang silid noong siya ay nabubuhay pa. Madalas siyang magkasakit at nakahiga sa kama sa buong oras, nakatitig sa kisame hanggang sa punto kung saan mas lalo siyang nagkasakit. Dapat bumili sila ng plasma TV o kung ano. Pagod na siyang makita ito, ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang humiga doon at magdusa. Nagkomento siya na ang kisame ay hindi nagbago mula noon at patuloy na pinag-uusapan kung paano siya inaalagaan noon ng kanyang ina. Masama ang pakiramdam niya dahil pasan niya ang kanyang ina sa pag-aalaga sa kanya at hindi kasiyahan sa kanyang buhay. Sa huli ay namatay siya na nagdulot ng higit na kalungkutan sa kanyang ina at sa kanyang pamilya. Siya ay isang propesyonal na pasanin para sa tunay. Ito ang dahilan kung bakit siya nalulungkot kaya umiyak siya at inaliw siya ni Raiji, na sinasabi sa kanya na hindi siya pabigat sa sinuman maliban sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Nang maglaon, pumunta sina Raiji at Nola sa lumang silid ng kanyang ina na hindi nagagamit sa loob ng mahigit 100 taon. Sa ilang kadahilanan, walang alikabok o sapot ng gagamba. Bro, mas malinis ang kwartong ito kaysa sa karamihan ng mga kwarto ninyo. Hinahanap nila ang mga gamit ng ina ni Mina para sa isang bagay na kapaki-pakinabang na ibibigay kay Mina. Nakahanap sila ng isang drawer na puno ng kanyang mga lumang gamit at nakahanap sila ng isang lumang journal na may ilang nakasulat na kupas na ngayon. Ngunit nagpasya silang kunin ito dahil may ilang nababasang bahagi. Pagkatapos, pinaghalo nila ang ilang sangkap at gumawa ng potion na tinatawag na 3-minute revival. Ibinigay ito ni Raiji kay Mina upang maiwiwizak niya ang isang patak nito sa journal ng kanyang ina na magbibigay buhay sa kanyang ina sa loob ng 3 minuto, na magpapabigat muli sa kanya kahit sa kabilang buhay. Sinusunod ni Mina ang mga tagubilin at pinapanood ang isang holographic na imahe ng kanyang ina na lumitaw. Nang makita niya si Mina, naging malungkot ang kanyang ina dahil kahit sa kamatayan, nakikita pa rin niyang may sakit ang kanyang anak, na patay na rin. Hindi man lang makapagpahinga si Man sa puntong ito. Sinabi niya na si Mina ay may iba pang sakit ngayon at wala siyang espiritual na pera upang makakuha ng karagdagang gamot. Naiinis siya na iniwan siya ng kanyang asawa para alagaan ang kanilang anak na mag-isa. Umiiyak siya, nagtatanong kung bakit hindi na lang gagaling si Mina. Humingi ng paumanhin si Mina sa kanyang ina, sinabi na hindi niya sinasadyang isulat upang maging kakilakilabot. Hindi niya hiniling na magkasakit, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ang kanyang ina ay kailangang ilagay ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa kanya. Sa masakit na malakas na boses, tinanong siya ng kanyang ina kung bakit hindi gumagana ang mga gamot, at si Mina, malakas na sumagot, na hindi niya alam. Sabi ng nanay niya, hindi rin alam ng mga doktor at hindi na niya alam ang gagawin. Sinabi ni Mina sa kanyang ina na siya ay unang namatay upang ang kanyang pamilya ay hindi na mag-alala tungkol sa buhay at maging isang napakalaking pag-aaksaya ng oras sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nais niyang mapawi sa kanila ang pasanin ng pag-aalaga sa kanya sa lahat ng oras sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng depresyon at napakalaking emosyonal na pasanin. Tumalikod ang ina ni Mina at umiyak sa kanyang mga kamay. Tinanong niya kung bakit kinailangan munang mamatay ni Mina, dahil siya mismo ay gustong maunahan ang kanyang anak. Gusto niyang mabuhay siya ng mas matagal at maging masaya, ngunit imposible iyon. Napagtanto ni Mina kung gaano kasakit ang kanyang pagkamatay sa kanyang ina at nalungkot siya.
Sinabi sa kanya ng kanyang ina na kahit mahirap, masaya siya noong nariyan pa si Mina. Nang mamatay siya, lalo siyang naging masaya dahil sa wakas ay patay na ang pasanin at sa wakas ay mabubuhay na rin siya. Tinawag siyang sinungaling ni Mina, ngunit ang kanyang ina ay patuloy na nagsasalita. Nais niyang makita ang kanyang anak na tumanda at magpakasal. Sa kasamaang palad, namatay siya para sa mga kadahilanang may balak at ilang emosyonal na pag-agaw ng pera. Gusto niyang bigyan siya ng brooch na natanggap niya mula sa kanyang ina bilang regalo sa kasal. Tinitingnan ni Mina ang brooch na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya namatay sa kalungkutan. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang brooch ay parang isang pamana ng pamilya, na maaaring kumita sa kanila ng nakakabaliw na kita kung masusuri nila ito sa tamang presyo. Kailangang makakuha ng trabaho si Mina at ang pagbibenta ng heirloom ay sa wakas ay magpapagalaw sa kanya. Ang 3 minuto ay nagsimulang maubos, dahilan upang mawala ang ina ni Mina. Sa pagkawala niya, sinabi niya kay Mina na ang ibig sabihin ng brooch ay, kapag nawala ako ay iiyak ka, na lalong nagpapalungkot pero medyo masaya si Mina. Pagkatapos ay nawala siya, naiwan si Mina na umiiyak. Nahulog si Mina sa mga bisig ni Ryaji at nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya na makilala ang kanyang ina. Sa isip niya, sinasabi niya sa kanyang ina na masaya siya. Matapos gumaling si Mina, naghanda si Ryaji na buksan ang tindahan habang iniaabot ni Nola ang kampana. Sa kabila ng pagbubukas, naubusan pa rin si Ryaji ng ilang LSD at hiniling sa kanya ni Mina na kunin ang mga ito ng mabilis hanggat kaya niya. Sumang-ayon si Ryaji at isinama si Nola, iniwan ang tindahan sa mga kamay ni Mina. Sa kanilang paglalakbay, sina Ryaji at Nola ay dumaan sa ilang mga halaman na tinanong ni Nola. Sinabi ni Ryaji sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman at pinulot niya silang lahat at inilagay ito sa kanilang basket. Alam ni Ryaji na ginagawa ni Nola ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa batay sa kamangmangan dahil siya ay isang babaeng lobo at hinahayaan siyang gawin ang gusto niya dahil siya ay nakakatawa. Pagkaraan ng ilang oras, isang may-ari ng isang pangkalahatang tindahan, si Alf, ay pumunta sa tindahan ng gamot at hiniling kay Ryaji na ibenta sa kanya ang kanyang pinakamalakas na cocaine. Gusto niyang magbenta ng ilang coke-enriched na Gatorade na tinatawag niyang Super Potion. Ang Gayuma ay nagpapagaling sa pagkahapo, nagiging sanhi ng pagka-alerto, at nagbibigay ng epekto ng pinaka-nakakabaliw na acid trip na posible, na nakasalalay din sa taong kumukuha nito. Nakiusap si Alf kay Ryaji na i-stock sa kanya ang Coke-laced energy drink dahil masarap talaga ito at isa siyang goddamn crackhead. Hindi pa siya nakakaranas ng katulad nito dahil ang bawat potion na ibinibenta nila sa Calta ay lasa ng lahat ng nanay niyong lahat. Gusto rin niyang sabihin ito sa lahat. Inihayag din niya na inaasahan niya ang kanyang ika-5 anak at hindi maganda ang kanyang pananalapi. Hindi talaga kayang protektahan ni Mans. Ano ba ang iniinom niya, Viagra? Ang pagbibenta ng potion sa kanyang tindahan ay makakakuha siya ng ilang mga customer. Si Ryaji ay nakikiramay dito at tinanggap ang kanyang alok. Ngunit hindi siya narinig ni Alf na sumang-ayon dito at patuloy na nagkukwento tungkol sa kanyang masamang benta at kung gaano siya kahusay sa kama, ngunit dahil magkakaroon sila ng isa pang anak, maaaring kailanganin niyang isara ang tindahan. Muli siyang nagmakaawa at pumayag si Ryaji, ngunit nasa sariling mundo pa rin si Alf kung saan tumatanggi si Ryaji. Sinubukan niyang kumbansihin siya ng isang beses habang inilabas ni Ryaji ang isang batch ng gamot na ibibigay sa kanya. Si Alf ay patuloy na naawa sa sarili dahil ang kanyang tindahan ay hindi nagluluto ng liquefied meth tulad ng ginagawa ni Ryaji. Gusto niyang palakihin muli ang kanyang negosyo at alam niyang ang pagluluto ng crystal meth ang siyang paraan. Tinanong siya ni Ryaji para sa kanyang starter at doon niya napagtanto na pumayag si Ryaji at humingi ng 25 bote. Nagpasalamat siya kay Ryaji sa kanyang tulong at masaya na mapapalaki niya ang kanyang ika-5 anak at hahayaan pa niyang matulog si Ryaji kasama ang kanyang asawa para magkaroon sila ng pang-anim. Dahil alam mo, napakababa ng mga rate ng diborsyo sa kalangitan ng yelo. Ngunit ang mga rate ng pagdaraya ay napakataas. Kinuha ni Alf ang mga Gayuma at umalis, nangako na ipupromote at ibenta ang lahat ng ito. Sa kanyang pag-alis, si Mina ay gumagawa ng ilang mga kalkulasyon sa mga pagbabalik ng gamot. Sa palagay niya ay ibinenta ni Ryaji ang gamot kay Alf ng napakamura nang dapat itong maningil ng triple ang presyo. Si Ryaji ay wala ang pag-iisip ni Jeff Bezos, ngunit ayos lang sa kanya yon. Noong una siyang dumating sa Calta, tinulungan siya ni Alf,
kaya gusto niyang ibalik ang pabor at tumulong na maibsan ang kanyang mga problema sa pananalapi sa pamamagitan ng pagpapalulong sa lahat sa bayan sa kanyang mga potion. Gayunpaman, pagkatapos ng araw na iyon, kumalat ang mga alingawngaw sa buong bayan tungkol sa mga potion ni Ryaji. Pinahal sila ng lahat dahil hindi sila nakatikim ng nanay mo. Lahat ay bumili ng isa para sa kanilang sarili at sa kanilang lola at lola ng kanilang lola. Pumupunta sila sa pangkalahatang tindahan ni Alf para sa kanilang pang-araw-araw na pag-aayos, at ikinatuwa nito si Alf at ang kanyang buntis na asawa, na iniisip na ang tungkol sa 8 anak. Dumagsa pa ang ilang customer sa tindahan ng gamot ni Ryaji. Nagbigay ito kay Ryaji ng sapat na pondo upang makapagtrabaho siya sa isang bagong gayuma, sa bang panlaba. Oo, ang isa na nag-aalis ng mga mantsa ng mabilis at madali. Humanga si Mina dito at naisip ni Ryaji na kailangan nilang idagdag ito sa kanilang stock. Pinakiusapan niya si Mina na magpahinga dahil baka magkasakit na naman ito at hindi na nila muling matawagan ang kanyang ina. Sinabihan siya nito na huwag na rin siyang magluto dahil ang mga maltong tulad niya ay hindi nakakatikim ng pagkain. Sa makatuwid, ito ay lasa tulad ng mapahamak na nilagang daga. Dinala niya si Nola upang kunin ang pagkain sa isang malapit na tavern, ang Rabbit Tavern. Tinulungan sila ng babaeng nagtatrabaho doon, si Runa, at nang sila ay aalis na, pinasalamatan siya ni Ryaji sa kanyang tulong. Hindi tinanggap ni Runa ang kanyang pasasalamat dahil naniniwala siya na dapat bigyan siya ni Ryaji ng 100% ng kanyang iniutos. Ipinakita niya sa kanya ang nakakalason na likido na ginagamit niya upang maalis ang mga amoy na mayroon siya sa nakaraan, kabilang ang isang taong pinakaayaw niya. Ito ay nagpapaalala kay Ryaji na ibigay sa kanya ang bagong detergent para masubukan niya at makagawa ng mas masasamang bagay. Sa sandaling iyon, 2 lalaki, sina Maz at Das, ay tumayo mula sa kanilang mga upuan at tinanong si Ryaji kung siya ang may pananagutan sa paggawa ng super potion. Medyo natakot si Ryaji, iniisip na gusto siya ng mga lalaki na suntukin siya. Agad na tumalon si Nola sa kanyang harapan upang protektahan siya nang maramdaman niyang may paparating na laban. Bago gumawa ng anuman ang 2 lalaki, lumitaw ang isang babaeng nagngangalang Annabel at sinabihan silang huminto, dahil kailangan din niya ang kanyang ayusin at hindi nila binubugbog ang kanilang nagbebenta ng droga. Ang 2 lalaki ay nag-aatubili na sumunod sa kanya at umupo. Natakot pa rin si Ryaji kahit na sinabi sa kanya ni Nola na nanalo siya sa laban. Tinanong niya si Runa kung sino ang mga nakakatakot na dudes at sinabi niya sa kanya na sila ang Red Cat Brigade. Nagtataka siguro kayo kung nasaan ang pusa, buti hindi pa namin nahanap. Isa silang mercenary company na kinuha ng Panginoon para protektahan ang bayan at si Annabel ang kapitan. Humingi ng tawad si Annabel kay Ryaji tungkol sa kanyang mga tauhan at mabilis itong pinaalis ni Ryaji bago umalis kasama si Nola. Pagkaalis ng 2, sinabi ni Das at Maz sa kanilang kapitan na hindi na nila ito kaya at talagang nangangailangan ng mabilisang pag-aayos, mabilis na sinundan si Ryaji. Naglalakad si Ryaji pauwi, ngunit pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Tumawag sa kanya ang mga lalaki mula sa tavern na huminto habang patuloy silang sumusunod sa kanya. Natakot na naman si Ryaji dahil baka maskank siya agad, pero lumapit sa kanya sina Das at Maz para yumuko habang tinutukoy siyang sir. Ang mga durugistang ito ay nakikiusap sa kanya na ihatid ang 5 sa kanyang mga super potion sa kanilang dormitoryo sa kalahati ng presyo sa merkado. Sumugod si Annabel sa eksena at sinimulang pag-alitan ang kanyang mga tauhan, dahil ayaw niyang sila ang mauna sa pag-aayos ng kanilang super potion. Ang mga taong ito ay nalululong sa katas ni Ryaji. Gayunpaman, nakikiusap sila sa kanya na hayaan silang gawin ito dahil kailangan nila ang mga potion. Hindi nila iniisip na magagawa nila ang kanilang trabaho nang wala sila. Gayunpaman, sa tingin ni Annabel ay ayos lang sila. Ngunit inilalantad ng mga lalaki ang kanyang mga kasinungalingan, alam nila na ninakaw niya ang ilan sa kanilang mga super potion para sa kanyang sarili. Minsan, kinukuha niya lahat. Talagang nilalagyan ng coke ang mga potion na iyon, di ba? Alam nila dahil binibilang nila sila tuwing umaga. Sinusubukan ni Annabel na itanggi ito, ngunit alam nila ang katotohanan at sinabi sa kanya na dahil lahat sila ay durugista, dapat silang lahat ay magayos din. Tumanggi si Annabel na marinig ang paninira sa kanya sa harap ni Ryaji. Inaangkin niya na kung ano ang pag-aari ng Red Cat Brigade ay kanya at kung ano ang pag-aari niya ay kanya rin. Siya ay isang komunista. Dahil dito, napagtanto ni Ryaji na ang mga tao ay maaaring maging delusional din sa bagong mundong ito.
Iniisip ni Nola na maaaring may ginagawa si Annabelle, kaya inaangkin niya na ang pag-aari ni Ryaji ay kanya rin. Hindi magkakaroon ng ganoon si Ryaji at umaasa siyang makalimutan niya ito. Gayunpaman, sinabi ni Dos at Maz kay Annabelle na mayroon silang mga problema sa pananalapi sa kanilang grupo, at kasalanan niya ang lahat dahil itinago nila ang lahat ng mga gamot na maaari nilang makuha, tulad ng mga adik sa crackhead. Nang marinig iyon, nagpasya si Ryaji na ihatid ang gamot sa triple ang presyo. Natutuwa sina Dos at Maz na marinig ito at yumuko sa kanyang mga paa upang purihin siya sa pagtiyak na hindi na masusustentuhan ni Annabelle ang kanyang lumalagong pagkagumon sa Gayuma. Natutuwa si Annabelle na marinig ito, ngunit tumanggi itong ipakita at nagkunwaring hindi ito big deal. Dahil dito, humingi ng paumanhin ang kanyang mga kampan para sa kanya at muling ilantad ang kanyang mga kasinungalingan. Gayunpaman, humingi ng pabor si Ryaji kapalit ng triple ng presyo ng mga potion. Gusto niyang subukan nila ang sabang panlaba at ikalat ang balita tungkol dito kung pumatay ng isang tao para sa kabutihan. Agad na pumayag si Dos na gamitin ang detergent, tumunog si Maz, na gustong siya ang gagawa nito habang nakikita ng dalawa si Ryaji bilang Diyos ng mga crackheads. Nauwi sila sa pagtatalo, kaya humakbang si Annabelle bilang isa na hahawak sa sitwasyon. Ginagamit niya ang detergent kasama ni Rina sa Rabbit Tavern at humanga siya sa unang pakiramdam nito. Mahilig manood ng eksena sina Dos at Maz dahil palaging si Annabelle ang nagpapagawa sa kanila habang nanonood siya. Tinulungan ni Rina si Annabelle at napagtanto niyang hindi niya kailangang magtrabaho ng husto kapag nagkukuskos ng mga pinggan dahil mabilis na inaalagaan ng sabang panlaba ang mga mantsa at nililinas ang mga pinggan bilang isang kamakailang sinisinghot na linya ng Coke. Namangha si Annabelle at gayon din sina Dos at Maz na sinabi niyang hindi na niya kailangang mag-scrub ng husto. Agad nilang pinarangalan si Ryaji, ang Diyos ng mga crackheads, na kanilang niyuko sa harap at pinupuri. Nahihiya si Ryaji dahil hindi niya kailangan ng papuri, talagang kailangan niya ng maraming galaw para maging pinakaunang anime na Pablo Escobar. Nagkomento si Annabelle na kakayanin na niyang maghugas ng mga pinggan mula ngayon dahil mas pinadali ng detergent. Ikinagulat nito sina Dos at Maz na hindi man lang alam na sa wakas ay alam na ni Annabelle kung saan siya tunay na kinabibilangan. Iniisip nila na ang sabang panlaba ay nagising sa kanyang kakayahang nasa kusina at iniisip na ang gamot ay isang bagay na dapat nilang pakainin sa kanya. Mas lalo nilang pinupuri si Ryaji dahil isang Diyos lang ng mga crackhead ang makakalikha ng ganoong bagay. Kinagabihan, sinabi ni Ryaji at Nola kay Mina ang tungkol sa kanilang araw at sinabi sa kanya na siya na ang bahala sa 5 super potion delivery na kailangan nilang gawin araw-araw. Kinabukasan, lumabas sina Nola at Ryaji upang mangolekta ng mga sangkap para sa kanilang mga potion. Habang ginagawa iyon, narinig ni Nola ang mga kalapit na palumpong na dumadagandong. Mabilis siyang tumalon sa kanila upang makita kung ano ito at tumalon si Alvin nang wala ang mga chipmunk. Nagtago si Nola sa likod ni Ryaji at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Ang Ardilla ay lumabas mula sa mga palumpong at kumilos ng napakasama sa Panginoon at sa kanyang lobo. Sa ilang sandali, ang Ardilla ay bumagsak sa lupa dahil sa ilang sakit. Pinulot ito ni Ryaji at pinakain ng kanyang hydrogen peroxide mixture na nakakagulat na gumagaling sa daga. Iniisip niya na ang Ardilla ay maaaring may lason na nuwes at nahawa. Iniwan nila ito upang magpahinga at umuwi. Pagkatapos magkabisa ang gamot, nagising ang Ardilla at nakita silang lumalayo. Kinabukasan, kapag naghahanda ng magbukas ang Botika, nakita ni Mina ang Ardilla sa labas, dinadala sa kanila ang kanyang mga mani. Kinuha ni Mina ang mga mani sa loob upang ipakita sa dalawa pa. Kinakain ni Nola ang mga mani kahit na hindi sila sigurado kung maaari itong kainin ng hilaw. Nagtataka si Mina kung bakit bibigyan sila ng Ardilla ng kanyang mga mani at nagtataka kung ang Ardilla ay talagang nut sa loob nito. Sinabi sa kanya ni Nola na ang Ardilla ay nailigtas ni Ryaji at napagpasyahan ni Mina na ito ay nagbabayad ng pabor. Okay lang iyon kay Ryaji at sa tingin niya ay magiging masarap na merienda ang mga mani para kay Nola dahil nauubusan na sila ng dog food at pinag-iisipan niyang i-euthanize siya. Mula sa araw na iyon, araw-araw silang dinadala ng Ardilla ng mga mani. Ngunit si Mina ay may problema dito dahil minsan ang Ardilla ay nagdadala ng masyadong maraming at siya ay isang multo. Hindi siya makakain ng alinman sa mga ito. Hindi rin siya marunong magluto ng mga ito at wala rin siyang mga sangkap. Samantala, hindi pinapansin ni Ryaji ang kanyang mga alalahanin at humingi ng paumanhin sa hindi pagpunta sa grocery shopping.
Nagpasya siyang pumunta at umorder ng pagkain sa Rabbit Tavern kasama si Nola. Nang makarating ang dalawa sa tindahan, narinig nila ang may-ari, ang ama ni Rana, na sumisigaw na may lumabas sa kanyang tindahan. Tumakbo sila sa loob at nakita ang ama ni Rana na nagsasabi sa lalaki mula sa Monopoly na hindi niya ito ibinibenta at sinabihan siyang umalis muli. Ang lalaki na ang pangalan ay Fernando ay nagsabi sa may-ari na hindi niya susubukan na kumbansihin siya na ibenta ang tindahan, ngunit gusto niya itong pumunta at magtrabaho para sa kanya dahil siya ay nagluluto at ito ay napakasarap. Tumanggi ang may-ari dahil higit pa sa negosyo ang tindahan para sa kanya, may mga alaala ito, at hindi niya ito hahayaang magsara ng ganoon kadali. Sinabi sa kanya ni Fernando na hahayaan niya siya, ngunit hindi siya dapat tumakbo sa kanya kapag nangyari ang masama. Dahil tila banta ito, naalarma ang ama ni Rana dahil hindi niya alam ang ibig sabihin ni Fernando. Umalis si Fernando habang tumatawa ng malakas hanggang sa mabangga niya sina Ryuji at Nola na nakikinig sa usapan. Tinatawag niya silang sira-sira at hindi pinapansin pagkatapos ng isang tingin, at lumayo siya, patuloy na tumatawa. Ito ay nalilito kay Ryuji at ginawang gusto ni Nola na habulin siya at kagatin siya ng walang dahilan. Ngunit ang dalawa ay tinawag sa loob ni Rana at ng kanyang ama. Humingi ng tawad si Rana sa kanila dahil nasaksihan niya ang kanilang pag-uusap na mukhang nakakahiya. Tinanong ni Ryuji kung sino si Fernando at kung maaaring Pierre ang pangalan niya dahil kamukha niya si Pierre. Sinabi sa kanya ni Rana na si Fernando ang may-ari ng isang restaurant na kamakailan ay nagbukas sa malapit. Naghahain ito ng masarap na malinis na pagkain at maaaring maging isang potensyal na kompetisyon. Ibinunyag niya kung tungkol saan ang kanyang pagbisita at kung paanong hindi sila magbibigay sa kanya. Ang pag-iisip na kahit na ibenta ang tindahan at magtrabaho para sa iba ay nagpapahina kay Rana. Naiintindihan ni Ryuji ang kanyang nararamdaman dahil ganoon din ang mararamdaman niya. Tinanong ni Rana si Ryuji kung ano ang dapat nilang gawin at habang iniisip ito ni Ryuji, inilabas ni Nola ang mga mani na nakuha nila mula sa Ardelia at inalok ito kay Rana upang pasayahin siya. Hindi sila mananalo sa kompetisyon ngunit hindi bababa sa makakakuha sila ng ilang makatas na mani mula sa isang random na Ardelia. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang kanilang pagkain na ikinatuwa ni Rana at niyakap siya. Nang mas malapitan ng kanyang ama ang mga mani, napagtanto niya na ang mga ito ay Rokushu nuts na isang dekalidad na sangkap na napakahirap hanapin. Tinanong niya sila kung saan nila nakuha ang mga ito at sinabi sa kanila ni Nola na nakuha nila ang mga ito mula sa isang Ardelia. Si Rana at ang kanyang ama ay hindi maintindihan ngunit sinabi ni Ryuji sa kanila na ito ay isang uri ng isang mahabang kwento na sasabihin niya sa kanila sa ibang pagkakataon. Sinabi ng ama ni Rana kay Ryuji kung ano ang mga Rokushu nuts na ikinagulat niya dahil wala siyang ideya. Patuloy niyang ipinaliwanag na kahit ang magagaling na chef mula sa buong mundo ay hindi mahanap ang mga mani sa kabila ng mahabang panahon ng paghahanap. Gayunpaman, nang matagpuan ang mga mani, ang mga ito ay mahirap lutuin at maraming chef ang nauwi sa pagkalat ng mga pinggan dahil dito. Minsan, ang mga mani ay ibinigay sa palasyo ng hari. Doon, nagtagumpay ang isang maalamat na royal chef doon sa paggawa ng sauce mula sa kanila at talagang masarap ang sauce. Umaasa si Rana na makakagawa sila ng mga nuts noon, ngunit ibinunyag ng kanyang ama na ang maalamat na chef ay namatay dahil sa pag-inom ng nut sauce, ibig sabihin ito ay lason sa mga chef. Saglit na nag-isip si Ryuji at napagtanto niya na kung magagawa nilang muli ang sauce, tatalunan ng Rabbit Tavern ang negosyo ni Fernando. Siya mismo ang gumagawa ng sarsa dahil mayroon din siyang mga sangkap. Nagpasya siyang hanapin ang Ardelia kung saan nila ito huling nakita, ngunit hindi nila ito nakita o ang mga mani. Sinusubukan din ni Nola na hanapin sila gamit ang kanyang ilong, ngunit walang lumabas. Ang dalawa ay sumuko at nagpasya na umuwi, ngunit habang sila ay lumalayo, ang Ardelia ay tumitingin sa kanila mula sa ibabaw ng isang puno, hinuhusgahan ang kanilang walang saysay na pagsisikap na hanapin ang Nut God. Sa bahay, ikinwento nila kay Mina ang mga pangyayari noong araw at kung gaano sila kawalang bunga. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kung gaano kahirap hanapin ang mga mani at kung paano magiging mahirap gawin ang sarsa ng walang nuts sa loob. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng katok at pumunta para tingnan, sa pag-aakalang ito ang ulan. Nang buksan nila ang bintana, nalaman nilang ang Ardelia ang dumating upang bigyan sila ng malaking halaga ng Rokushu nut. Ito ay napaka-convenient para sa kanila, dahil makakatulong ito sa kanila na gawin ang sauce na kailangan nila para matalo si Fernando, o maaari nilang lasonin si Fernando ng detergent.
Nagpasalamat sila sa Diyos ng Nuez at agad na gumawa ng sarsa. Pagkaraan ng ilang oras, natapos na nila itong gawin. Mukha at mabango. Maasim ang lasa nito, ngunit may nakakapreskong aftertaste na maghahangad ng higit pa sa mga tao. Ito ay isang pambihirang delicacy na kahit ang hari ay hindi nakakatikim nito ng madalas. Pagkatapos ay nagpasya silang ilagay ito sa Rabbit Tavern kung saan ito matitikman ng lahat. Habang ginagawa nila ito, nasa lansangan si Fernando at naaamoy ang mabangong aroma ng nut sauce, na kinikilala niya bilang ang parehong sarsa na inihain sa palasyo ng hari. Agad niyang sinusundan ang amoy para malaman kung sino ang gumagawa ng ganoong pagkain. Napag-alaman niya na ang pinagmulan ay Rabbit Tavern at mga barges sa loob upang mahanap ito na puno ng mga taong gumon sa nut sauce. Tinanggap siya ni Reggie, tinutukoy siya bilang Pierre, at sinabi sa kanya na sisingilan niya siya ng 5 beses sa normal na halaga dahil mayroon siyang sariling gravitational pull at ayaw niyang hayaan ang mga customer na maabala ng isang black hole sa anyo ng isang lalaki. Ito ay nakakabigo kay Fernando, na nagtama sa kanyang pangalan, at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay Queso, ngunit sumunod pa rin at bumalik sa dulo ng linya. Pagkalipas ng isang oras, nagkaroon ng pagkakataon si Fernando na maupo sa Rabbit Tavern, at pinatulong si Rena sa kanyang order. Hiniling ni Fernando na ihain ang anumang may sarsa ng roca shoe, at inihain nila ito sa kanya. Tungkulin ni Reggie na magbuhos ng nut sauce sa karne ni Fernando habang sinasabi niyang kainin ito habang mainit. Ang bango ng sarsa ay nagpapaganda sa ilong ni Fernando at pumuputok sa dulo nito para hilahin siya. Sinubukan niya ang lasa at natatanggap kapag ang bango ay kumalat sa kanyang bibig at umabot pa sa malayo, na nagpapalagay sa kanya na siya ay nasa isang shoujo anime. Sarap na kainin niya ang pagkain sa isang iglap dahilan para magtanong si Reggie kung hindi ba siya nabulunan. Biglang tumayo si Fernando at hiniling na malaman kung sino ang gumawa ng sauce. Imposibleng gawin ito dahil namatay ang crackhead genius na lumikha gamit ang recipe. Tinanong niya kung ito ang may-ari ng Rabbit Tavern. Reggie tells him that it's a trade secret at baka malaman niyo ng mataba niyang puwet. Marahil ito ang may-ari, ngunit hindi siya mag-isip-isip dahil mayroon silang mga customer na naghihintay. Hiniling niya sa kanya na umalis upang magbukas ng espasyo para sa isa pang customer na mapagsilbihan. Si Fernando ay nagbabayad ngunit nauwi sa pagkabigo dahil wala siyang nahanap. Sa labas ng tavern, patuloy na iniisip ni Fernando kung sino ang maaaring gumawa ng sarsa. Alam niyang hindi ito ang may-ari dahil kanina pa niya ito gagawin at alam niyang hindi si Rina iyon dahil hindi ito marunong magluto. Kinala niya ito ay si Reggie at sinubukang tanungin siya ng pribado. Nagtatapos siya sa pag-alok kay Reggie ng 1 bilyong V-Bucks bilang kapalit para sa isang serving ng sauce. Sinabi sa kanya ni Reggie na ginawa niya ang sarsa para sa Rabbit Tavern at hindi nagagawa ng higit pa at kung gusto niya, kailangan ni Fernando na ang kanyang banda ay nakasalansan na kasing taba niya. Dinagdagan ni Fernando ang kanyang alok ngunit ayaw tanggapin ni Reggie, dinagdagan niya muli, ngunit tumanggi pa rin si Reggie. Sinabi niya kay Fernando na ang ilang mga tao ay hindi nauudyukan ng pera, na nag-udyok kay Fernando na pumunta sa kanyang huling paraan, na mamaalamos sa mga kamay at tuhod. Hiniling niya na ipakita ang lugar kung saan natagpuan ni Reggie ang mga mani. Sinabi sa kanya ni Reggie na iniiwan sila ng kanyang kaibigan sa kanyang bahay. Tinanong ni Fernando kung sino ang kaibigang ito at sumagot si Reggie na ito ang nut god na si Alvin. Halatang baliw ito at hindi naniniwala si Fernando sa kanya. Umiiyak pa nga siya dahil ayaw ni Reggie na makakuha ng palpak na toppy mula sa kanya kapalit ng secret formula. Dumating si Nola upang bigyan si Fernando ng isang lunchbox na may kasamang pagkain na may kasamang rokushu sauce at dinala si Reggie, na iniwan si Fernando na walang pagpipilian kundi ang magpakasawa sa isa sa pinakamagagandang pagkain na natikman niya. Kinabukasan, nakarinig si Reggie ng malakas na ingay na nagmumula sa kusina at sumisigaw si Mina. Natakot siya sa pag-aakalang may nangyaring masama, ngunit sinubukan lang ni Nola ang kauna-unahang Japanese cutting knife. Patuloy na sinasabi sa kanya ni Mina na huwag gamitin ang kanyang buong lakas kapag gumagamit ng kutsilyo, ngunit sinabi sa kanya ni Nola na hindi ito ang kanyang buong lakas, 10% lamang. Ano ka ba, Shaggy? Hindi nito pinahihintulutan ang katotohanan na sa kanyang susunod na hampas, nabasag ang kutsilyo ng tumama sa mesa at isang shard ang lumipad diretso kay Mina. Sa kabutihang palad, si Mina ay isang multo at maaaring bawasan ang kanyang opacity upang maipasa sa kanya ang bagay.
Sinisigawan niya si Nola dahil sa pagbasag ng isa pang kutsilyo sa kanyang walang ingat na pag-uugali. Sinabi niya sa kanya na magagalit si Reggie sa kanya kapag nalaman niya ito, kaya't agad na pinagsisihan ni Nola ang kanyang desisyon. Kumarap siya kay Mina at humingi ng tawad, nagmamakaawa sa kanya na ilihim ito kay Reggie. Mayroon silang ekstrang kutsilyo na gagamitin ni Reggie at hindi na maalayan na nawawala na pala ang isa. Sinabi sa kanya ni Mina na ang kutsilyong nabasag niya ay ang ekstrang kutsilyo, kaya hindi maiiwasang malaman ni Reggie ang tungkol dito. Naiinis din siya dahil hindi siya makakapagluto dahil walang sinuman sa bahay na ito ang makakapagluto maliban kay Reggie at wala itong pagkain. Si Reggie ay nakikinig sa kanila mula sa kanto at sa wakas ay naglalakad sa kusina. Agad na iniulat ni Mina si Nola, ngunit mabilis na nagmadali si Nola na magtago sa likod ni Reggie at iulat si Mina dahil sa galit sa kanya. Sinabi niya sa kanila na alam niya ang nangyari, si Nola na naman. Nagulat si Nola nang marinig na alam ng kanyang amo kung ano ang kanyang ginagawa at tinanong siya kung siya ay galit. Ngunit hindi magagalit si Reggie sa isang kutsilyo o dalawa. Si Nola ay isang walang pakialam na nilalang at hindi gusto ni Mina ang pagtrato sa kanya ni Reggie na parang isang sanggol. Hiniling niya kay Reggie na pumunta at bumili ng bagong kutsilyo dahil kailangan pa niyang magluto ngunit sinabihan siya ni Reggie na huwag nang hayaang magluto muli si Nola. Habang naglalakad sila, nakalimutan ni Nola na nakabasag siya ng kutsilyo at sa tingin niya ay mamamatay na siya ng tuluyan. Nakaka-inlove na katangian sa mga bata at hayop ang makalimot sa mga ganoong simpleng bagay, kaya hindi ito pinansin ni Reggie. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sinusundan siya ni Nola sa likod nang maalala ang ginawa niya. Maya-maya ay nakarating na sila sa tindahan ng mga gamit at pumasok sa loob. Nakikita nilang madilim at madumi ang loob na parang ang tagal nang hindi nagbubukas ng tindahan. Tumingin sila sa paligid at nakita ni Nola ang isang espada na gusto niya. Siya ay magiging isang cool na esprimador kung mahawakan niya ng maayos ang espada, ngunit hindi niya ito maiangat kahit isang minuto. Hinanap ni Reggie ang mga kutsilyo at nagsimulang tumawag para sa isang tao na tulungan siyang magbayad para sa mga ito o kung hindi ay nakawin niya ang mga ito. Walang sumasagot sa kanya, kaya malakas siyang tumawag muli na kung walang lalabas, magtatanim siya ng C4 sa buong lugar, at makarinig sila ng mahinang daing na tila pag-aari ng multo. Si Reggie ay umulit at sumigaw muli, na ginawa ang storekeeper, si Paula, na lumabas at sabihin sa kanya na tumahimik, na tinatakot siya at si Nola. Matapos ang paunang hitsura, si Paula ay sumuray-suray at bumagsak muli sa ilalim ng counter habang siya ay nakadikit pa rin sa lupa. Tinanong siya ni Reggie kung okay lang siya, at sinabihan niya itong tumahimik dahil sinusubukan niyang gumawa ng walang usok na damo. Sinabi niya na natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa sahig nang magising siya, na ikinalito ni Reggie. Kapag nakita niya siya ng maayos, nakikita niya na siya ang Diyos na basag na naririnig niya sa lahat ng oras. Nang makumpirma ni Reggie, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang nagpapatakbo ng tindahan. Ibinenta niya sa kanya ang mga kutsilyo at sinabi sa kanya na umiinom siya ng isa sa kanyang likidong meth na Gatorade gabi-gabi upang manatiling gising. Siya ay napaka-busy at pagod mula sa paggawa sa pag-aayos ng armor ng Red Cat Brigade, at ang kanilang mga gauntlets ay nagbibigay sa kanya ng isang mahirap na oras. Naiintindihan na ngayon ni Reggie na si Paula ay humihila ng buong gabi para ayusin ang mga bagay sa halip na gumawa ng walang usok na damo. Tiningnan niya ang gauntlet at nakitang nawasak ang bakal na plato. Alam niyang dahil ito sa pagsusumikap ni Annabelle at ng kanyang team sa pagprotekta sa bayan mula sa mga crackheads at gooners. Gumagawa sila ng mahusay na trabaho. Dinala ni Paula si Reggie sa likuran at ipinakita sa kanya ang lahat ng sirang baluti na naghihintay para sa kanya upang ayusin. Tinanong siya ni Reggie kung paano niya ginagawa ang kanyang trabaho at ipinaliwanag niya na gumagamit siya ng katad o bakal upang ayusin ang sirang baluti. Ngunit ang mga gauntlets ay mahirap ayusin, gusto niyang palitan na lang sila ng Red Cat Brigade, ngunit patuloy silang tumatanggi at hinihiling sa kanya na ayusin ang mga ito. Ipinaalala ni Reggie sa kanya na ang Red Cat Brigade ay nasira na dahil ginawa niya silang umasa sa kanyang mamahaling droga. Muli siyang umiinom ng isa pang meth potion at bumalik sa trabaho sa pag-aayos ng mga gauntlets kahit na magtatagal ang mga ito. Tinanong niya si Reggie kung maaari siyang gumawa ng ilang gayuma na magpapabilis sa proseso sa pamamagitan ng pagdikit ng mga putol na piraso. Sa palagay ni Reggie ay hindi niya kaya, ngunit iniisip niya ito at napagtanto na kaya niyang gumawa ng ganoon. Tumakbo siya palabas ng tindahan upang bumalik sa Botica, na iwan doon si Nola upang maglaro ng mga espada.
Ibinigay niya kay Mina ang kanyang mga kutsilyo at pumunta sa kanyang laboratorio upang paghaluin ang lahat ng uri ng mga bagay upang gawin ang isang gayuma na kailangan at iniwan ni Paula. Bumalik siya sa tindahan ng mga kasangkapan at nakitang muli si Paula sa sahig. Namatay siya dahil sa overdose. Ipinakita niya sa kanya ang gayuma na ginawa niya at sinabi sa kanya na gagawin nito ang gusto niya at mapadali ang kanyang trabaho. Pumunta sila sa likod para subukan ito sa isa sa mga gauntlets. Pinagsasama-sama nila ang mga putol na piraso at inilalagay ang gayuma sa bitek, at ang mga piraso ay magkakadikit at parang mahika, nawawala pa nga ang bitek. Ito ay karaniwang sumasalungat sa panuntunan ng alchemy at Reggie ay dapat na magbayad ng higit sa isang braso, isang binti, at isang kapatid para sa paggawa ng gayong pangkukulam. Humahanga si Paula dito at tinitingnan ang gauntlet kung ito ay mapupunit kapag iwinagayway niya ito. Hindi naman, na lalong nagpahanga sa kanya dahil hindi man lang tumagal ng isang segundo para matapos ang trabaho. Parehong hinahawakan ni Paula at Reggie ang gauntlet sa magkabilang dulo at hinayla ito upang makita kung ang mga piraso ay matanggal, ngunit hindi nila ginagawa, na hinihila ang mga ito hanggang sa mahulog sila sa sahig. Nagtagumpay si Reggie sa paggawa ng super glue na magpapadikit sa anumang bagay at madaragdagan pa ang mga nawawalang atomo sa anumang item, na halos ginagawa siyang alchemy god. Iniisip niya kung paano hindi na kailangang mag-alala si Annabelle sa kanyang baluti ngayon. Iniisip ni Paula kung gaano siya kabilas makakapagtrabaho ngayon. Habang nag-uusap sila, ninakaw ni Nola ang pandikit sa mesa at pinaglalaroan ang ilan sa kanyang mga daliri. Nangyayari ang mahika nito bago siya mabalan ni Reggie at magkadikit ang kanyang mga daliri. Nataranta siya at sinubukang putulin ang pandikit gamit ang isang kutsilyo, ngunit hindi ito gumana. Umiiyak siya at hiniling kay Reggie na tulungan siya habang hawak ang mga kamay nito, na ikinatawa ni Paula. Sinabihan siya ni Reggie na huminahon dahil puputulan niya ang mga daliri nito, ngunit nang subukan niyang bitawan ang kamay ni Nola, nakita niyang dumaikit ang mga daliri nito sa daliri nito. Nataranta siya at sinubukan nilang paghiwalayin ni Nola ang kanilang mga daliri, ngunit hindi sila nagtagumpay, na talagang nakakatuwa kay Paula. Hindi rin iniisip ni Nola na napakasama nito dahil tuluyan na siyang mananatili sa kanyang amo. Nagpasya ang dalawa na bumalik sa bahay at nakita sila ni Paula at sinabi sa kanila na titigil siya sa ibang pagkakataon at magpasalamat sa kanilang tulong. Pagdating nila sa Botica, napansin agad ni Mina na may sira habang magkahawak ang dalawa. Sinabi sa kanya ni Nola na ang pandikit ang gumawa nito. Nagpahayag siya ng kagalakan na manatili sa kanyang Panginoon muli. Tinanong ni Mina kung ibig sabihin ay gagawin nila ang lahat ng magkasama tulad ng pagpunta sa banyo, pagligo at pagtulog ng magkasama. Kinumpirma at inulit ni Reggie kay Nola na sabay silang pupunta sa banyo at maliligo, na hindi naman talaga siya nakakaalarma. Sa halip ay ikinaalarma nito si Mina. Sinabi niya sa kanila na tatawagan niya ang 911, ang FBI, Interpol at Barack Obama sa asno ni Reggie. Tinukoy ni Nola na siya ang marumi sa pag-iisip niya noong una. Tinuro siya nito at tinawag siyang pinakamarumi doon, kaya napahiya si Mina. Sinusubukang tanggihan ito ni Mina, ngunit huli na ang lahat dahil isa siyang malabag na bastard. Tinanong siya ni Reggie kung ano ang eksaktong iniisip niya at hindi niya sinasabi, ngunit mabilis niyang napagtanto kung ano ang sinasabi nito at itinuro rin siya ng daliri. Si Nola at siya ay umalis sa silid at sa huling minuto, tinanggap ni Mina na siya ay may maruming pag-iisip at na siya ay hindi mabibigo sa Nobyembre. Pumunta sila sa lab at gumawa ng kaguluhan habang sinusubukang gumawa ng isa pang gayuma, na makakatulong sa kanila na makaalis o kung hindi, mababawasan sila ng isang daliri. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtagumpay sila sa paggawa ng potion na tinatawag, "Hindi ako mahuhuli ng potion ng FBI." Ayaw gamitin ni Nola ang gayuma dahil gusto niyang manatiling ganito magpakailanman at gumagalaw ng husto para maantala si Reggie. Sa kasamaang palad para sa kanya, inilapat ni Reggie ang ahente at naghiwalay sila. Agad niya itong pinagalitan dahil sa paghawak sa mga bagay na hindi niya alam, ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Nalulungkot siya na hindi na siya dumaikit sa kanyang amo at umiiyak, dahilan para iwan siya ni Reggie. Samantala, ang hari ng demonyo na si Eagle ay nasa kanyang kastilyo na kumakain ng likidong meth na Gatorade ni Reggie, sunod-sunod. Siya ay humiling ng higit pa, ngunit ang kanyang tulong, si Belial, ay sinusubukang sabihin sa kanya na masisira ang kanyang tiyan kung magpapatuloy siya. Maya-maya, dinala ni Belial si Eagle ng isa pang vial ng energy potion at agad niya itong ibinaba.
Humingi siya ng isa pa, ngunit isa lang ang binili ni Bilil. Hiniling sa kanya ni Eagle na magdala ng dalawa, ngunit nag-aalala si Bilil na baka ma-addict si Eagle dito. Gamot naman kasi, at baka may side effect na hindi nila alam. Walang pakialam si Eagle sa opinyon o alalahanin ni Bilil. At dahil hindi niya pinansin ang kanyang mga utos na magdala ng 2 potion, hinatulan ni Eagle si Bilil ng 300 taon sa Guantanamo Bay. Inalis siya ng mga gwardya sa kabila ng kanyang mga pagsusumamo at paghingi ng tawad. Pagkatapos ay nag-iisip si Eagle ng isa pang paraan upang makuha ang susunod na Geuma, kakailanganin niyang gawin ito ng mag-isa. Ginagamit niya ang kanyang magic para magsagawa ng transport spell, na uubusin ang 70% ng kanyang mana, para umalis sa kanyang kaharian at maglakbay sa bayan ng tao. Nag-teleport siya sa harap ng Batika ni Raiji at pumasok sa loob, mukhang pagod na walang natitira sa kanya. Tinanong ni Raiji kung ayos lang siya at sinabi sa kanya ni Eagle na naglakbay siya mula sa isang malayong lupain upang maghanap ng kanyang mga potion. Humingi siya ng isang vial ng energy potion. Nagpasalamat si Raiji sa kanyang paglalakbay ng napakatagal upang bisitahin ang kanyang tindahan, inilabas niya ang potion at sinisingil siya ng isa sa 200 rin. Nagulat si Eagle na hilingin na magbayad at sinabi sa kanya ni Raiji na kung paano ito normal, ang mga tao ay nagbabayad para sa mga bagay. Nagsimula siyang magtaka kung sino si Eagle at nakakuha ng brief mula sa mga diwata. Si Eagle ay isang mapanlinlang na pinuno na namumuno sa uri ng demonyo, ang hari ng demonyo. Nabigla si Raiji kahit na marinig ito, dahil mukhang bata si Eagle. Tinanong muli ni Eagle si Raiji kung gusto niyang bayaran niya ang Geuma, na ikinamulat ni Raiji dahil para siyang NPC. Pagkatapos ay tinitigan siya ni Eagle kung anong uri ng nakakatakot kay Raiji, ngunit hindi ito sapat para ibigay niya ang potion ng libre. Sinabihan niya si Eagle na bayaran ang Geuma kung gusto niya, ngunit hindi yun gagawin ni Eagle. Sinabi niya kay Raiji na bibigyan niya siya ng pagkakataong mag-alok ng mga potion ng libre. Gusto niyang sabihin sa kanya ni Raiji na uminom ng maraming potion na gusto niya. Nagpasya si Raiji na huwag tumingin kay Eagle sa mga mata dahil baka ma-hypnotize siya nito. Sinabi niya sa kanya na magbayad kung gusto niyang makakuha ng potion dahil lahat ng mga customer ay pantay sa kanya. Napakunot noo si Eagle nang sinagot siya ni Raiji ng mahigpit. Tinanong siya ni Raiji kung mayroon siyang pera, at inamin ni Eagle na wala siyang pera ng tao, kaya ibinalik ni Raiji ang Geuma. Habang tinatanong ni Eagle kung ano ang nilagay ni Raiji sa potion para ito ay masarap, nakita niyang ibinalik iyon ni Raiji. Tinanong niya kung hindi niya ito ibibigay sa kanya. Sinabi sa kanya ni Raiji na hindi siya dapat umasa na bibigyan siya ng mga bagay ng libre, iyon ay labis na humiling. Sinabi niya sa kanya na umalis sa kanyang tindahan kung wala siyang bibilhin. Pinagalitan nito si Eagle, nagbanta siyang tanggihan ang tindahan at sirain ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabi sa kanya ni Raiji na kung gagawin niya yon, hindi na siya gagawa ng anuman sa mga potion. Siyempre, hindi option yun kay Eagle dahil addict na siya ngayon sa mga potion. Agad siyang kumalma at humingi ng tawad. Nagbabago ang kanyang ugali at ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Raiji sa paraang inaasahan pa rin na mabibigyan ng libre ang potion. Sinabi sa kanya ni Raiji na sinusubukan niyang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga potion, bakit may mga taong gumamit ng kanilang katayuan at kapangyarihan para subukang agawin ang kanyang pagsusumikap. Napagtanto ni Eagle na hindi napakagandang gawin iyon. Nagulat ito kay Raiji dahil hindi niya inaasahan na ang Demon King ay may moral o napakaamo. Sa sandaling iyon, dumating si Nola upang tawagan si Raiji para pumunta at kumain. Nakita ni Eagle si Nola, agad siyang nataman, na ikinagulat ni Nola at Raiji. Tinanong niya si Nola para sa kanyang pangalan at kapag sinabi nito sa kanya, sinabi niya sa kanya na ito ang pinakamagandang pangalan na narinig niya. Nagpatuloy siya sa isang prosa tungkol sa kung paano ang kanyang mga tainga ay marangal at kung gaano may kantab ang kanyang pilak na buhok at iba pa at iba pa. Pagkatapos, tumalikod siya at hiniling kay Nola na maging asawa niya, ngunit diretso itong tumanggi dahil gusto niya si Raiji. Nasasaktan si Eagle at ayaw niyang may hamarang sa kanya. Raiji tells him that he is no standing in his way, ayaw lang sa kanya ni Nola. Tinapik niya ang ulo nito na halos mapaiyak si Eagle. Sinabi ni Nola kay Raiji na malapit nang maging handa ang pagkain at umalis. Sinabihan ni Raiji si Eagle na umalis, ngunit pinigilan siya ni Eagle para mag-alok. Humingi siya ng Nola at isang Geuma bilang kapalit ng kalahati ng mundo kapag nasakop niya ito. Sinabi sa kanya ni Raiji na hanggal iyon,
Dapat niyang gantimpalaan ang kanyang mga kampon na gagawin sana ang halos lahat ng trabaho para sakupin ang mundo para sa kanya. Sinabi niya na hindi niya karapat-dapat ang kalahati ng mundo kapag wala pa siyang nagawa. Hiniling niya sa kanya na alagaan ang kanyang mga kampon sa halip na naiintindihan at sinang-ayunan ni Eagle. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang isip niya dahil gusto niya si Nola na ipagpalit niya ang kalahati ng mundo upang makuha siya. Tumanggi si Raiji dahil hindi binibenta si Nola at hindi niya ito gusto. Hindi alam ni Eagle kung ano ang gagawin dahil gusto niya ang parehong Gayuma at si Nola. Sinabi ni Raiji na gusto rin ni Nola ang mga potion kaya humingi si Eagle ng 2 potion kay Raiji. Pinaalalahanan siya ni Raiji na wala siyang pambayad sa kanila. Walang ibang pagpipilian si Eagle kundi ang umalis at tumakbo siya palabas ng tindahan na umiiyak. Makalipas ang 3 araw, bumalik siya na may dalang isang supot ng pera para bumili ng Gayuma. Tinanong siya ni Raiji kung paano niya nakuha ang pera at sinabi niya sa kanya na pumunta siya sa bayan at tinakot ang mga tao na bigyan siya ng pera. Nang tingnan ni Raiji ang loob ng pouch ay nalaman niya na ito ay palitan lamang at matamis. Tinanong niya si Eagle kung naniniwala pa nga ba ang mga tao na siya ang hari ng demonyo o kung gumawa siya ng magic trick para kumbonsihin sila. Hindi nagsagawa ng anumang stunt si Eagle dahil ayaw niyang ibigay ang kanyang lokasyon sa kanyang mga kaaway. Siya ay naniniwala na sila ay tumingin lamang sa kanya at nakinig sa kanyang mga salita at ang makaharing dignidad sa loob niya ay nagpaunawa sa kanila. Tinapik siya ni Raiji sa balikat dahil maganda ang ginawa niya at sinabi sa kanya na tiyak na naawa ang mga tao sa kanya. Si Eagle ay kumbinsido na sila ay natatakot sa kanya at sumuko dahil malamang na siya ay nananakot. Sumang-ayon na lang si Raiji sa kanya dahil na rin sa awa at sinabing hindi sapat ang pera pero bibigyan niya ito ng Gayuma dahil masama ang pakiramdam niya. Hindi ito sinasang-ayunan ni Eagle, ayaw niyang maawa, gusto niyang pumunta at maghanap ng sapat na pera. Pero sinabi sa kanya ni Raiji na okay lang dahil naaawa siya rito, bibigyan na niya ito ng isang Gayuma. Ikinagagalit nito si Eagle dahil hindi niya kailangan ang simpatiya ni Raiji. Pinipilit niyang huwag tanggapin ang Gayuma dahil hindi siya nakakaawa. Lumabas si Nola at ibinigay ni Eagle ang Gayuma sa kanya bilang regalo. Pero ayaw tanggapin ni Nola dahil may sarili siyang potion na binigay sa kanya ni Raiji. Dahil dito ay bumagsak si Eagle sa sahig, na lalong naawa sa kanya si Raiji. Isa siyang demonyong hari, ngunit hindi siya nakakuha ng sapat na pera mula sa mga taong naawa sa kanya. Binigyan siya ng Gayuma dahil sa awa at ibinigay kay Nola, ngunit tinanggihan niya ito. Gaano kalungkot. Sinisi ni Eagle si Raiji na hamarang muli at dahil naaawa lang si Raiji sa kanya, inalok niya ito ng isa pang Gayuma bilang souvenir. Napaiyak si Eagle dahil halatang kinukutya siya ni Raiji. Sinabihan siya ni Raiji na inumin ang Gayuma ng maganda, ngunit ayaw ni Eagle ng kaawa-awang Gayuma. Tinapos ni Nola ang kanyang Gayuma at hiniling kay Raiji na gumawa ng higit pa para sa kanya. Nakuha ni Eagle ang ideya na kung siya mismo ang gagawa ng mga potion, magiging kanya si Nola. Magandang ideya ito, halos mapatawa siya. Binago niya ang kanyang diskarte at yumuko, hinihiling kay Raiji na kunin siya bilang kanyang apprentice. Ayaw ni Raiji na yumuko si Eagle dahil siya ang hari ng demonyo, mapapahiya ang kanyang mga kampon. Tumanggi din siyang kunin siya bilang isang apprentice at ipinahayag ni Eagle na hinulaan niya na sasabihin niyon ni Raiji. Inaalok niya sa kanya ang kalahati ng mundo bilang kapalit ng pagiging estudyante niya, ngunit tumanggi si Raiji na tanggapin iyon. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ito kailangan at na dapat lamang niyang ailay ang kalahati ng mundo kapag nasakop niya muna ito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga kasanayan ay hindi isang bagay na maaaring ituro. Binigyang kahulugan ito ni Eagle bilang ang mga pamamaraan ay hindi itinuro ngunit ninakaw at itinala ito sa kanyang aklat. Iniisip ni Raiji na maraming oras si Eagle sa kanyang mga kamay kung gusto niyang subukan at gawin iyon. Sinabi sa kanya ni Eagle na pupunta siya sa tindahan sa loob ng 5 oras sa loob ng 5 araw at gagawa siya ng ilang menor de edad na trabaho tulad ng pagpapakinas ng mga bote sa oras na iyon. Napagtanto ni Raiji na hindi niya matatanggal ng ganoon kadali si Eagle at tinanggap siya nito. Sinabi niya sa kanya na hindi siya magtuturo sa kanya ng anuman at dapat siyang pumunta sa katapusan ng linggo dahil sila ang pinakaabalang. Tinanggap ni Eagle kahit na sabihin sa kanya ni Raiji na maaari siyang maging mahigpit, pinasalamatan niya ito. Lumabas si Mina para sabihin kina Raiji at Nola na handa na ang tsaa at makikilala niya si Eagle. Tinanong niya kung sino siya at hindi pinahahalagahan ni Eagle ang kanyang tono,
Hinatulan niya siya ng isang letigo. Tinanong ni Mina kung si Eagle ay isang tao na dapat niyang iwasang makipag-eye contact at bago makasagot ang sinuman, nawala siya, na tinatakot ang buhay ni Eagle. At ayon naging empleyado ng Bot-Ika ni Raiji ang Demon King. Bumalik sa kastilyo ng Demon King, nag-aalala si Belil kay Eagle dahil ilang sandali na rin mula nang umalis siya. Nanghihinayang siya na hindi siya binilhan ng mas maraming potion. Kahit na bumalik si Eagle sa kanyang kastilyo, umalis siya upang magtrabaho sa Bot-Ika ni Raiji at dahil dito, kinuha ni Belil ang kanyang sarili na hanapin siya sa pamamagitan ng pag-post ng mga poster ng nawawalang tao sa mga lansangan. Dumating si Paula upang tanungin si Belil kung hinahanap niya si Eagle nang umamin itong sinabi niya sa kanya na kilala siya nito at dinala siya sa Bot-Ika ni Raiji. Doon, ipinakilala ni Belil ang kanyang sarili kay Raiji at habang ginagawa niya yon, lumabas si Eagle at nakita siya. Saglit silang nag-uusap at ipinaliwanag ni Eagle kung bakit siya nawawala sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Raiji kay Eagle na dapat sinabi niya sa kanyang tagapag-alaga na siya ay nagtatrabaho ng part-time. Ngunit ipinaliwanag ni Eagle na si Belil ay hindi ang kanyang tagapag-alaga gayunpaman, si Raiji ay hindi interesado sa kung ano ang kanyang sasabihin. Nagbanta siyang sibakin siya kung hindi niya susundin ang kanyang mga alituntunin, kaya humingi ng tawad si Eagle. Nang makita ni Belil si Eagle na nagpapakita ng paggalang at pagsunod kay Raiji, itinuring niya si Raiji bilang isang mahusay na Demon King na nalampasan ang Demon King mismo. Wala pang nakagawa ng ganoong gawa noon, kahit si Eagle ay sumasang-ayon. Hindi alam ni Raiji kung paano siya mapupunta mula sa isang Diyos ng medisina tungo sa isang dakilang Demon King sa ganoong kaikling panahon. Sinabi ni Belil kay Raiji na mapagkakatiwalaan niya siya kay Eagle dahil alam niyang isa siyang dakilang Demon King. Umaasa siyang maaalagaan niya si Eagle at umalis na siya. Natapos ang araw at natulog si Raiji at iniisip kung gaano kabisi ang araw na yon. Kinabukasan, nagpasya ang trio ng Bot-Ika na magtungo sa isang picnic malapit sa lawa. Nag-aalala si Raiji na baka gusto ng mga babae na magbakasyon kung saan doon sila magpapalipas ng gabi. Ngunit sinabi sa kanya ni Mina na mas gusto niyang mag-picnic sa lawa dahil doon siya madalas pumunta kasama ang kanyang pamilya noong siya ay nabubuhay pa. Marami itong alaala para sa kanya at masaya siyang makasama ang dalawa. Paninigurado ni Raiji ngunit bago sila makaalis ay dumating si Eagle at nagpasalamat sa paghihintay sa kanya, kahit na nagkataon lang ay hindi man lang nila siya iniimbitahan. Walang pakialam si Eagle, handa na siyang umalis ngunit ayaw siyang isama ng grupo. Tumakbo sila palayo sa kanya at napilitan siyang habulin sila sa likod at maabutan. Dumaan sila sa kagubatan at nagulat si Raiji na may lawa doon dahil ito ang unang beses na narinig niya ito. Sinabi ni Mina na mahirap hanapin ito maliban kung alam mo ang daan. Maya-maya, nakarating na sila sa lugar. Pagdating nila ay nakita nilang maganda, tahimik at payapa ang lugar na walang tao o kahit ano maliban sa mga puno at bulaklak doon. Nagsisimula ng mag-alala si Raiji dahil masyadong tahimik. Naalala ni Mina na masigla ang lugar noon, 100 years ago, ibig sabihin malaki na ang pinagbago nito. Nakita ni Nola ang ilang karatula sa malapit, itinuturo ang kabilang daan ng kagubatan at nagbabala sa mga halimaw at hayop doon. Ito ang dahilan kung bakit wala nang pumupunta sa lawa. Buong pagmamalaking ipinangako ni Eagle kay Raiji na paprotektahan niya sila kung may umatake, at ganoon din ang ipinangako ni Nola. Nagpasya si Raiji na tanggapin ang kanilang salita para dito at nagsimula ang picnic. Uminom sila ng tsaa at nagpasalamat si Raiji kay Mina sa pagsasabi sa kanila tungkol sa lugar, ito ay isang nakakapreskong lugar. Sinabi sa kanya ni Mina na mas masaya siyang gawin iyon dahil masaya siya kapag nasa paligid niya sila. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina at napaiyak siya. Naantig siya sa kanyang kaligayahan at sa katotohanang naabot niya ito. Bumangon si Eagle at ipinahayag na dahil ito rin ang kanyang unang picnic, sobrang naantig siya. Tinanong siya ni Raiji kung siya ay isang shot-in at bago pa magalit si Eagle, nag-aalok siya na turuan siya kung paano mangisda dahil ang isang shot-in na tulad niya ay hindi nagagawa noon. Nakangiting tumanggap si Eagle at pumunta sila sa lawa para magsimula. Sinabi ni Raiji kay Eagle ang unang hakbang, humanap ng lugar kung saan may isda. Dahil dito, nagkakaroon siya ng bagong kasanayan na tinatawag na find fish. Agad niyang nakita ang isda at masaya siyang nagsimulang mangisda. Nagpalit si Mina at Nola ng kanilang mga swimsuit para lumangoy sa lawa. Tinanong ni Mina si Raiji kung maganda ba siya dahil pamayat siya para magkasya sa kanyang swimsuit.
Pinapurihan siya ni Raiji at sinabi sa kanya na mukhang malaki na siya dito na ikinatuwa ni Mina. Si Nola, na mabilis na lamusong sa tubig, ay inanyayahan si Mina na pumasok habang nagsasaboy ng tubig sa kanya at kay Raiji. Habang naglalaro ang dalawa sa tubig, hiniling ni Raiji kay Eagle na ipagpatuloy ang kanilang pangingisda, ngunit si Eagle ay nasa ibang mood. Nang makita ang kanyang pinakamamahal na si Nola na naka-swimsuit, nawala siya sa kanyang sarili, nagkaroon ng nosebleed at nahulog sa lupa. Maayos naman siya, walang pinagsisisihan sa mundo. Hinahayaan siya ni Raiji dahil kaya niya itong mag-isa gamit ang kanyang sikretong sandata na tinatawag na Big Catch Body. Isang malakas na halaya na naglalaman ng mga pheromones na may malakas na epekto sa pang-amoy ng isda. Iniisip ni Raiji ang kanyang proseso sa paggawa ng jelly. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pag-angkop ng isang Whistler potion na ginawa niya noon at gumagana ito sa pamamagitan ng pag-akit ng isda sa kanyang kawit. Itinapon niya sa tubig ang alambre niya na agad namang umaakit ng isda. Ngunit ang mga isda ay nagwawala nang dumating ang isang mas malaking isda na sa una ay nakakalito kay Raiji. Hindi nagtagal ay natuwa siyang makita ang mas malalaking isda at pinasaya siya ni Mina at Nola kapag nakita nilang may nahuli siya. Sinusubukan niyang hilahin ang isda mula sa tubig, ngunit ito ay masyadong mabigat. Pilit itong humiwalay na halos hilahin siya sa tubig. Ngunit si Raiji ay kumapit at kalaunan ay inilabas ito sa tubig, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa kasama sina Mina at Nola. Ang mga isda ay dumarating sa bukas sa anyo ng isang patak ng tubig na nagsisimulang gumalaw at nagiging isang batang babae. Ang batang babae, na ang pangalan ay Vivi, ay nagpahayag ng kanyang pagkabigo sa pagiging mangingisda dahil inakala niyang nakahanap siya ng makakain, ngunit ito ay konektado sa isang kawit na sumakit sa kanyang pisngi. Natakot sina Mina at Nola nang makita ang babae dahil sa mismong harapan nila ay sumulpot siya. Hindi rin alam ni Raiji kung paano ito ipapaliwanag, ngunit sinabi niya sa kanila na magkasama silang nangisda sa kanya. Galit si Vivi sa mga taong nangisda sa kanya at tinawag silang malupit. Humingi ng tawad si Raiji dahil hindi niya ito sinusubukang mangisda sa kanya. Hiniling niya sa kanya na bumaba sa isang Jill kung saan siya napadpad nang siya ay umahan sa tubig at naging sanhi ng kanyang paghimatay. Nang maglaon, nang magising si Jill, tinanong niya si Raiji kung maaari nilang alisin si Vivi dahil crush siya nito at hindi karapat-dapat na mabuhay. Ipinakilala ni Vivi ang kanyang sarili bilang espiritu ng lawa, habang nagtatago sa likod ni Raiji, natatakot sa isang Jill. Humingi siya ng paumanhin sa pagka-crush niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Hindi man lang maalala ni Jill kung bakit siya nandoon, kaya sinabihan ni Nola si Vivi na huwag siyang pansinin at kumain ng tanghalian kasama nila, na inanyayahan si Raiji na sumali din. Sinabihan niya ang isang Jill na huwag ay bully si Vivi at ang isang Jill ay bigo na pag-alitan ng kanyang minamahal at ipinakita ni Mina kay Vivi na marami silang pagkain at nagsimula siyang makaramdam na hindi karapat-dapat sa kanilang tanghalian. Wala siyang tiwala sa sarili at iniisip niyang gagawin niyang awkward ang tanghalian nila. Sinabi sa kanya ni Raiji na ayos lang, ngunit nagsimula siyang mag-isip na baka ang grupo ay nagkukunwaring tinatanggap siya sa kanilang grupo dahil gusto lang nila siya ng masamang bibig mamaya. Sinabihan siya ni Raiji na hindi nila gagawin iyon, hindi niya maintindihan kung bakit siya nagiging negatibo. Lumapit sa kanya si Nola at sinabi sa kanya na sina Mina at Raiji ay mabubuting tao at inalok siya ng sandwich habang kumakalam ang kanyang tiyan. Nang sa wakas ay tinanggap niya ang sandwich at kinain nito, nasiyahan siya dito. Sinabi sa kanya ni Mina na maaari siyang magkaroon ng marami hanggat gusto niya, ngunit hindi siya sigurado. Nagtatanong kung hindi nila siya ibubuli pagkatapos niyang kainin ang pagkain. Siyempre, hindi naman nila ibubuli si Mina, ang gumawa ng sandwich, kung kakainin siya ni Vivi. Sa wakas ay tinanggap ni Vivi na sumama sa kanila at kumain ng kanilang pagkain. Medyo nag-uusap sila at nalaman ni Vivi na ang ginamit ni Raiji para akitin siya sa kanyang hook ay isa sa mga gamot na ginawa niya. Hindi niya akalain na makakahuli siya ng espiritu. Nagtataka si Mina tungkol sa mga espiritu at sa kanilang pag-iral, nakalimutang isa rin siyang espiritu. Binago niya ang paksa at tinanong si Vivi tungkol sa hindi niya kinakain. Na-curious din si Raiji dyan, bakit hindi niya kinain ang isda sa lawa. Sinabi ni Vivi na hindi niya makakain ang kanyang mga kaibigan, ngunit ito ay dahil hindi niya sila mahuli. Ipinaliwanag niya na dati niyang kinakain ang mga handog na naiwan ng mga taong pupunta sa lawa, ngunit hindi na sila dumarating. Naalala ni Mina na dati ay may shrine din sa lugar,
at idinagdag ni Vivi na siya ay isang kahangahangang espiritu minsan, ngunit kumain lamang siya ng mga handog at walang ginawa para sa mga tao. Iniisip niya na akala nila siya ay isang kaiyahiyang espiritu at nawala ng tiwala sa kanya. Habang lumiliit ang bilang nila, lumitaw ang mga halimaw na lalong nagpal-ayos sa mga tao. Habang nagsasalita siya, nalulungkot siya at nag-aalala na pagtatawanan siya ng kanyang mga bagong kaibigan ngayong nalaman na nila ang kanyang kwento. Tiniyak naman ni Mina at Nola na hindi siya tatawanan ng mga ito. Sa sandaling ito, nagiging patak si Vivi at humiling na dalhin siya sa tubig. Mabilis na nagmadali si Riggy na itapon siya sa tubig at pagkatapos lumamig, muli siyang lumabas. Ipinaliwanag niya na hindi niya mapapanatili ang kanyang pisikal na anyo maliban kung ang temperatura ng kanyang katawan ay mananatiling mababa, kaya gusto niyang manatili sa tubig ng ilang sandali. Hiniling sa kanya ni Riggy na mangisda kasama sila dahil nasa tubig na siya, at makikita niya muli ang pain. Gayunpaman, sa tingin ni Vivi ay hindi siya makakahuli ng anuman at ang grupo ay hindi magiging masaya sa pangingisda kasama siya. Tiniyak sa kanya ni Nola at Mina na ayos lang kung ipapakita nila sa kanya kung paano ito gagawin. Inanunsyo ni Riggy na magkakaroon sila ng isang uri ng kompetisyon at magsaya. Tinulungan niya si Vivi na itayo ang kanyang fishing pole at sinabihan siyang iangat ito kapag may nahuli siya. Tila nag-aalala si Vivi at tinanong ni Riggy kung bakit. Tinanong niya ito kung bakit siya maalalahanin. Hindi rin alam ni Riggy kung bakit, kaya napagpasyahan ni Vivi na maaaring dahil sa gusto nitong magkaroon ito ng pabor sa kanya upang magamit siya sa ibang pagkakataon. Itinanggi ito ni Riggy at sa sandaling iyon, ang kawit ni Vivi ay nakahuli ng isda at kailangan niyang tumuon sa pag-alis nito sa tubig. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at tinanong si Riggy kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Riggy na isa sa kanyang mga kaibigan ang dumating. Ibinunyag ni Vivi na wala siyang mga kaibigan habang nagiging malungkot. Sinabihan siya ni Riggy na huwag ma-depress dahil nakahuli siya ng isda. Tinulungan niya itong kumapit sa poste at iangat ito ng mas mataas. Sa tulong ni Riggy, matagumpay na nahuli ni Vivi ang isang isda na nagpapasaya at nagpapatawa sa kanya kasama si Riggy. Kapag tinitingnan nila ang pag-unlad ni Nola at Mina, nakita nila na ang isang catch ni Vivi ay wala. Sumasali rin si Igil sa kompetisyon at may malaking tumpok ng isda. He's using his own hands to fish and tell Nola that he'll do anything to make her fall for him. Tumalon siya pabalik sa tubig para maghanap ng mas maraming isda. Hinikayat ni Riggy si Vivi na mangisda pa para manalo sila kina Mina, Nola at Igil. Hindi naman akalain ni Vivi na makakahabol sila dahil nasa likod na sila. Tinanong siya ni Riggy kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang lake spirit powers para mas madaling makahuli ng isda. Ngunit walang kapangyarihan si Vivi, kaya hinimok siya ni Riggy na subukan ang kanyang makakaya. Nang maglaon, lahat sila ay nakahuli ng malalaking tambak ng isda at handa nang makita kung sino ang nanalo. Nakuha ni Igil ang 24, nakuha ni Mina at Nola ang 26 at nakuha ni Vivi at Riggy ang 23, kaya sina Nola at Mina ang nagwagi. Iniisip ni Riggy na sobra-sobra na ang isda para ibalik nila ang lahat sa tindahan at Rabbit Tavern, kaya ibinibigay niya ang natitira kay Vivi kapag nagutom ito. Pero negative pa rin si Vivi, hindi siya naniniwalang binibigyan lang siya ni Riggy ng pagkain ng walang dahilan. Ang mga tao ay palaging naghihintay ng kapalit. Nang mag-iwan sila ng mga alay para sa kanya, humingi sila ng iba't ibang pabor tulad ng pagbuhos ng ulan at pagwawakas ng tagtuyot, ngunit hindi niya maibigay iyon dahil espiritu lamang siya, hindi Diyos. Nalulungkot siya dahil pakiramdam niya ay wala siyang magagawa. Hiniling niya sa kanila na huwag nang bumalik doon at humingi ng tawad. Sinabi sa kanya ni Riggy na hindi siya umaasa ng anuman mula sa kanya dahil okay lang na palaging nasa receiving o giving end bilang kaibigan. Hindi siya isang taong mahilig sa relasyong may interes sa sarili. Hinawakan niya ang mga kamay nito para patatagin siya, na nagpapaisip sa kanya kung talagang magkaibigan sila. Lumapit din si Nola para hawakan ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na kaibigan din niya ito at ganoon din si Mina. Ipinaliwanag niya kung gaano kahalaga sa kanya ang lawa at nasaksihan niya ito kasama si Vivi. Pumasok din si Igil, ngunit hindi niya tinitingnan ang sarili bilang kaibigan ni Vivi. Gayunpaman, pinupuri niya ito sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang opinyon ni Nola tungkol sa kanya, at bukas siya sa ideya na maging kaibigan. Maya-maya ay umupo na silang lahat para mag-chat at nag-aalala si Vivi na hindi na siya babalikan ng mga kaibigan niya. Binibigyan siya ni Riggy ng part-time na trabaho sa Botica kung mamimiss niya sila.
Ayaw naman ni Vivi ng part-time job though, sa tingin niya, madaling isinantabi ang mga part-timer kapag hindi na sila kailangan. Gusto niya ng full-time na trabaho, ngunit magiging problema iyon dahil hindi niya mapanatili ang kanyang pisikal na anyo dahil kailangan niyang panatilihing mababa ang temperatura ng kanyang katawan. Tinanggihan niya ang alok, ngunit salamat kay Riggy para sa kanyang pagsasaalang-alang. Nag-isip si Riggy ng 1 minuto at napunta sa isang ideya na gamitin ang isa sa kanyang mga gamot, isang cooling gel. Medyo naglapat siya kung sa braso ni Vivi. Nagustuhan niya agad ito at sinabi sa kanya ni Riggy na kung ilalapat niya ito sa kanyang balat, mananatili siyang cool sa buong araw. Super humanga siya, kaya tinanong siya ni Mina at Nola kung tatanggapin niya ang alok na magtrabaho sa Botica. Tinanong niya sila kung magiging okay sila at pumayag sila. Sinabi sa kanya ni Riggy na maaari siyang pumunta, ngunit magsisimula siya bilang isang part-time na empleyado. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng magandang dahilan para bisitahin sila kapag namiss niya sila, at hindi niya kailangang mag-isa sa lahat ng oras. Pinaiyak siya nito at pinasalamatan niya sila para dito at nangakong gagawin niya ang lahat para maging isang full-time na empleyado. Ito lang ang gusto niya. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Vivi ang kanyang mga kaibigan sa unang pagkakataon. She's assigned to Agil who will train her and he gladly accepted. Natakot si Vivi dahil si Agil ang hari ng demonyo, nagtatago siya sa likod ni Mina. Si Agil ay sineseryoso ang kanyang bagong tungkulin at sinabi kay Vivi na bibigyan niya siya ng trabaho. Tinatanong niya kung alam niya kung ano ang ibig sabihin nito at kapag sinabi niyang kakaunti na lang ang gagawin niya, hindi siya sumasang-ayon. Ibig sabihin, mapapabilib niya si Nola sa kanyang husay na pangalagaan ang kanyang junior. Nagulat si Riggy na nasa topic pa rin si Agil. Tinukoy ni Vivi si Nola sa pamilyar na paraan, ngunit pinagalitan siya ni Agil dahil sa pagiging masyadong casual. Hindi maintindihan ni Vivi dahil akala niya ay magkaibigan na sila ni Nola. Dahil dito, napagtanto ni Agil na mas malapit si Vivi kay Nola kaysa sa kanya, at mabilis niyang binago ang kanyang saloobin. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang tanungin siya ng anumang bagay na gusto niyang malaman, at gagawin niya ang lahat para matulungan siya. Bagamat hindi nakikita ni Riggy ang kanyang pangangatwiran, gusto niya kung gaano determinado si Agil na gawin ang lahat upang mapagtagumpayan si Nola. Kinabukasan, binisita si Riggy ng isang lalaking nagngangalang Rain, isang mayordomo na naglilingkod sa Panginoong Fendran Valgas. Nandoon siya para imbitahan siya sa Lord's Manor, na ipinadala ni Lady Fiume. Dinala niya siya sa labas sa karwahe na maghahatid sa kanya sa Manor. Hindi nagtagal, dumating si Riggy sa Manor at nakilala niya si Lady Fiume na narinig na tungkol sa kanya noon. Tinanong niya kung bakit siya inimbitahan doon at sinabi sa kanya ni Lady Fiume na gusto niyang gawin siya ng ointment ng pagpapabata. Tinanong niya kung gaano karaming oras ang ibinibigay nito sa kanya upang gawin ang pamahid at binibigyan siya ng 5 araw. Kailangan niyang dalhin ito sa hapon ng ika-5 araw dahil may dinner party sila sa gabing iyon at gusto niyang maging maganda ang hitsura niya. Sinabi sa kanya ni Riggy na ang 5 araw ay hindi sapat na oras, dahilan upang may bulalas niya kung gusto ni Riggy na tiisin niya ang chismis ng ibang Panginoon tungkol sa kung gaano katanda siya. Sinubukan ni Riggy na pakalmayan siya at pinupuri ang kanyang hitsura at kabataan. She's flattered and he continues to tell her that she's more beautiful the way she is. Naiintindihan niya na ganoon ang tingin nito sa kanya, ngunit ang iba ay hindi, na walang silbi. Nakikiramay si Riggy sa kanya dahil napagtanto niyang nawawala ang kumpiyansa niya kapag may nagkakalat ng chismis tungkol sa kanya. Ganito rin ang nararamdaman niya noon sa totoong mundo. Hiniling sa kanya ni Lady Fiume na tulungan siya, nag-aalok siya na magbayad pa para dito. Sinabi sa kanya ni Riggy na gagawin niya ito at gusto niyang bayaran siya ng patas. Ito ay nagpapatunay na siya ang gagawa ng pamahid at sumasang-ayon siya na susubukan niya ang kanyang makakaya. Gayunpaman, hindi siya nangangako na ibabalik ang kanyang kabataan, ngunit susubukan niyang tulungan itong magmukhang mas bata. Natutuwa siya sa kanyang mga salita, na nagpapaisip sa kanya na tutulungan siya nitong pigilan ang kanyang pagtanda at maaaring baligtarin ito, na isang tagumpay na nakamit ng mga henyo na lumalaban sa Diyos. Pagkaraan ng 4 na araw, inipon ni Riggy ang lahat ng sangkap na kailangan niya sa paggawa ng ointment at nagsimulang magtrabaho. Siya ay nagtagumpay sa paggawa ng isang moisturizing at nagpapaganda ng balat gel. At sa ika-5 araw, sa hapon, pumunta siya sa mansyon upang ihatid ito. Ibinigay niya kay Lady Fiume ang gel at sinabihan itong ipahid ito sa kanyang mukha pagkatapos maligo.
Hindi siya naniniwala na magagawa ito ng ganoon kadali, kaya sinabi sa kanya ni Riggy na maaari niyang subukan ito at kung hindi ito gumana, hindi niya kailangang bayaran siya. Binuksan niya ang lalagyan at nagkomento sa magandang amoy nito, na nagmumula sa iba't ibang prutas at bulaklak. Inutusan siya ni Riggy na subukan ito sa likod ng kanyang kamay at ginawa niya. Gusto niya kung gaano kadaling mag-blend sa kanyang balat at kung gaano ito kabilis ma-absorb, ngunit nag-aatubili pa rin siyang ilagay ito sa kanyang mukha. Sinabi sa kanya ni Riggy na siya ang kailangang harapin ang mga chismis sa party, hindi siya. Kung ayaw niyang gamitin ito, hindi niya kailangan. Sa wakas ay nagpasya si Lady Fumay na gamitin ito kapag narinig niya ang talumpating ito. Pagod na siyang kutsain sa lahat ng oras at hinihikayat siya ni Riggy na balikan ang mga taong nangungutya sa kanya. Ginagamit niya ang gel at pinabote nito ang kanyang mukha. Tinutulungan siyang baguhin ang mga opinyon ng chismis. Dahil sa lahat ng mga nagawa ni Riggy, siya at lahat ng tao sa bayan ay iniimbitahan sa manor para sa isa pang party. Sa bahay, sinabi ni Riggy kay Mina kung gaano kahirap ang mga party, ngunit gusto niya ang mga ito. Sinabi niya sa kanya na bago sila dumating ni Nola, siya ay labis na malungkot. Now she can go anywhere with them like their family, it makes her happy. Sinabihan siya ni Riggy na magbihis at maghanda para sa party noon. Pagkatapos magbihis, pinuri ni Nola si Mina sa kanyang damit at makeup. Sinabi ni Mina sa kanya na naghahanda na rin si Riggy. Pumunta sila at tingnan kung ano ang hitsura niya at natagpuan siya sa gitna ng pagbibihis, na ikinahihiya nila. Humihingi sila ng paumanhin sa pagpasok nang hindi kumakatok at hinihiling na makita siya kapag tapos na siya. Pagkatapos magbihis ni Riggy, pinuri siya ni Mina at Nola, na nasasabik siyang dumalo sa party. Tinanong ni Riggy kung okay lang sa kanya na isuot ang suit ng ama ni Mina at sinabi nito sa kanya na matutuwa ang kanyang ama. Dumating si Eagle sa kanila pagkagising at nasasabik na makita si Riggy na nakasuot. Pagkatapos niyang bigyan siya ng papuri, umalis ang tatlo sakay ng karwahe. Pagkaalis nila, lumabas si Eagle para ay tagkasama sila, ngunit iniwan nila siya. Dumating ang tatlo sa manor at humanga sila sa maraming tao doon. Nakita lang ito ni Riggy sa isang world history book. Nakita ni Nola ang pagkain at pumunta siya sa pagkain gamit ang kanyang mga kamay, ngunit sinabihan siya ni Riggy na gumamit ng mga kagamitan. Pagkatapos, nagkita sila ng anak ni Lady Fayam at nagpasalamat siya sa kanilang pagdating. Pinupuri niya ang hitsura ni Riggy at hindi pa niya ito nakitang nakasuot. Ang kanyang ama, ang Panginoon, ay dumating upang salubungin sila pati na rin ang kanyang asawa, upang sabihin sa kanila na magsaya sa party. Sinabihan niya si Riggy na I enjoy ang sarili dahil maraming babae doon na gustong makilala siya. Nang tumingin si Riggy sa paligid, nalaman niyang maraming babae ang nakatingin sa kanya, nag-uusap at namumula sa isa't isa. Medyo hindi siya komportable. Pinalibutan siya ng mga babae at sabay-sabay na nagpakilala, sabay-sabay silang nag-uusap. Pinapanood lang ni Mina at Nola ang eksena habang nangyayari ito. Nagalit ang anak na babae ni Lady Fayam dahil hindi siya pinapansin ng mga bisita para kausapin si Riggy at medyo naging magulo ang party. Nandoon din sina Das at Moss at umiinom ng alak na parang umiinom ng tubig. Nagtatanong si Rina kung nagsinungaling si Das tungkol sa pagiging magaan. Hindi siya nagsinungaling, uminom lang siya ng gamot na nagpapataas ng kanyang pagpaparaya. Natuwa si Rina sa narinig at inalok pa siya ng beer. Dumating si Annabel upang tanungin si Das kung ano ang mali sa kanya, at nang makita siya ni Das, nahulog siya sa pag-ibig ngunit nagpa siya na mag-focus sa pag-inom. Tinatawagan ng Panginoon ang mga dumalo upang bigyang pansin ang mga bagay-bagay. Isang performer, si Kyoro, ang umakyat sa entablado at lahat ay nagyaya sa kanya. Nakita niya si Riggy at kinindatan siya, na ikinalito ni Riggy. Sa labas ng gate ng manor, galit si Agil dahil hindi siya pinapasok dahil medyo nahuli. Sinusubukan niyang aliwin ang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng Nola plushie na mayroon siya. Dumating si Belil at naaawa sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dapat silang magdaos ng sarili nilang dance party sa labas ng gate. Sa loob, kinaladkad ni Mina at Nola si Riggy sa dance floor, kahit na sinusubukan niyang sabihin sa kanila na hindi siya marunong sumayaw. Sa loob-loob niya, alam niyang baliwala iyon dahil masaya siyang nakikitang masaya sila. Masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-enjoy sa ibang buhay pati na rin sa kabaitan.